Isang lalaki na tagpuang patay sa Mandaluyong kagabi bago nakita ang biktima, pasuray-suray pa raw siya sa sobrang kalasingan. Si Dante Perelio, naka-alerto 24, eksklusibo. Pasado alas 8 kagabi nang matagpuan ang bangkay ng isang di pa nakikilalang lalaki sa may Tioseo Street, Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong City. Nakasuot ito ng itim na t-shirt, payat ang pangangatawan at kayumanggi ang kulay. May taas na nasa pagitan ng 5'4 hanggang 5'6 at ayon sa pulisya, tinatayang nasa edad na 40 hanggang 45. Ayon sa isang saksi, pasado alas 8 kagabi nang makita niyang bumaba ng jeep ang biktima. Mukha raw nakainom ito dahil pasuray-suray maglakad. Maya-maya pa ay napansin niya na tila nahihirapan daw itong huminga. Bit-bit pa daw nito ang isang plastic bag ng mga kinalakal na basura nang makita niyang umiihi sa gilid ng pader. Nang sumunod na oras ay nakahandusay na niya raw itong nakita at basa ang short. Inakala pa niya noong una na nakatulog lang ito sa kalasingan. Nakita ko kanina. Na Sabi ko may tulog. Tapos tinignan ko, puti na yung mukha niya. Bago patay yata yun, sabi ko. Sinabi ko dun sa kaibigan ko, tapos na patay ko. Agad niya itong ipinagbigay alam sa kanilang barangay na siya namang tumawag sa pulisya. Namumukha ng mga residente namin dito na madalas daw makita rito, pero hindi pamilyar sa akin kung talagang taga Mandaluyong. Sa pagsisiyasat ng soko sa bangkay ay may nakita ring tattoo sa dibdib na may pangalang Tata. At sa kanang braso naman ay mukha ng isang babae na may pangalan namang Donna. Dinala ang bangkay sa Rizal Funeral Home sa Mandaluyong at doon isasailalim sa autopsiya para malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng biktima. Dante Perelio, naka-alerto, 24. Nagsama-sama sa pagtakbo kanina mga opisyal at tauhan ng Department of Interior and Local Government at ang Philippine National Police. Lalawak din sana ang isang dating seminarista pero hindi pa man nakakapagsimula. Inatake siya sa puso. Nakatutok si Marisol Abduraman. Pinangunahan ni DILG Secretary Jesse Robredo at PNP Chief Director General Raul Bacalzo ang Run for Solidarity, kasama ang may 500 taga-DILG at PNP. And we would like to correct that misimpression. While from time to time there are certain disagreements on policy. Sa kabila ng mga pangyayari noong nakaraan, tayo pa rin ay nagkakaisa para sa kaunlaran, lalong-lalo na pagkakaisa at pagbuklod-buklod para sa darating na eleksyon. Present din ang ilang personalidad gaya ni na dating Marine Colonel Ariel Carubin, Brigadier General Danilo Lim at ang running priest na si Father Robert Reyes. Maliban kasi sa pagkakaisa, takbo rin daw ito laban sa katiwalian at sa weteng. Pagdating sa kamkrame, sinalubong pa sila ng banda. Dapat sana selebrasyon dahil sa tagumpay ng takbo na uwi sa pagluluksa. Namatay kasi ang seminaristang kasama ni Father Reyes na dapat sana ay lalahok sa Solidarity Run. Ayon kay Reyes, kasama pa niyang naglakad papuntang tanggapan ng DILG si Brother Ramon Batag. Pero imbes na tumakbo, nagdesisyon na lang daw siyang mag-bus papuntang Krame. Pero pagsakay pa lang, bigla na siyang bumulagta. 9:40 ng umaga, binawi ng buhay si Batag sa East Avenue Medical Center dahil daw sa atake sa puso. Sipin, maski na bigla, namatay na masaya si Ramon na may ginagawa, namatay siyang may ginagawa para sa bansa. Kaya lang napakalungkot. Hindi ako handang mawala ng ganitong kaibigan. Nagtapos ang takbo sa isang flag raising ceremony. No-show naman si DILG Undersecretary Rico Puno na sinasabing may direktang kontrol sa PNP. Nasa Vietnam, ayon kay Robredo. Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Chika Minute! Panghihinayang daw sina Annabel Rama at Eddie Gutierrez sa paghihiwalay ng anak nilang si Richard at ni Jewel Mish. Pero pagbubuking ni Annabel, nagtatawagan pa rin daw hanggang ngayon ang dalawa. Yan ang chika ni Lars Santiago. Laki ng movements niya. Nang mag-taping ng Survivor si Richard Gutierrez, nagsimulang magkalabuan sila ng girlfriend na si Jewel Mish. Ito ang ibinunyag ni Annabel Rama nang tanungin tungkol sa split up ni na Richard at Jewel. Ayon kay Annabel at sa asawa niyang si Eddie Gutierrez, nakakapanghinayang ang relasyon ng dating magkasintahan. Oo naman, mabait na bata si Jewel. Gusto ko rin talaga siya eh. Nakikita ko kasi si Jewel kasi nakikita ko ibang niya sa ibang babae. Para bang hindi mahilig lumabas sa gabi. Palagi na sa church, akala ko magbumadre na siya. Si Jewel,
Medyo nagustuhan ko na rin si Jewel, mabait siya. At saka nakita ko yung pag-alaga niya kay Richard. Pero wala raw third party sa nangyaring hiwalayan. Alam mo, si Richard is a one-woman man. Si Richard, pag na-in-love, yun lang, hindi siya nag-two-time, hindi siya nagsasabay ng girlfriend. Si Richard laging one at a time, which is a good trait. Kwento pa ni Annabel, nagtatawagan pa rin sina Richard at Jewel. Alam pa rin daw ni Richard ang mga lakad ng dating nobya dahil lagi pa rin nagpapaalam ang dalaga sa binata. Sabi ko, mabuon ka na, Jewel. Sabi ko, total, lagi ka naman sa church. Magdasal ka na lang, makahanap ka ng lalaki na mas pa kay Richard, na hindi ka makonsumi dahil siyempre, lagi si Richard sa work, hindi sa nagkikita. Ngayong nalilink si Richard sa celebrity castaway na si Solen Yusaf. Walang nakikitang masama sina Eddie at Annabel. Iba rin klaseng babae si Solen. Nalulungkot lang ako dahil parang ayaw ni Georgina yata na si Solen sa si Chard. Yun nga, best friend kasi sila. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Robin Padilla at Mariel Rodriguez binabalak magpakasal sa simbahan sa Pasko. Ang detalye sa pagbabalik ng Chika Minute. Susunod! World record para sa pinakamaraming bungee jump sa loob ng isang oras nasungkit ng UK. Naligaw na butanding attraction ngayon sa Subic. At Alfred Vargas bumiyahe daw sa Italy, mamamanhi ka na raw. Lahat ng yan susunod na dito sa 24 oras.